Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang No Limit Tangere. Sa kabanata 52 na pinamagatang ang mga tao sa libingan. Ang paggunita sa mga taong ating minamahal, lalo na sa araw ng mga patay, ay isang kaugaliang taglay na ng mga Pilipino. Ito ay sumisimbolo sa ating pagmamahal sa mga kaanak na pumanaw na at tanging pagdalaw na lamang ang ating kayang gawin. Idagdag pa ang mataimtim na panalangin para sa kanilang mga kaluluwa at sa kanilang mga katahimikan. Sa kabanata na ito, ating saksihan ang mga karakter na dumalaw sa mga puntod ng kani-kanilang mga minamahal upang mag-alay na rin ng bulaklak at mga panalangin. Simulan natin sa mga palasalitaan. Unang salita, baraha. Ang baraha ay isang uri ng papel na mayroong mga larawan na may simbolo ng iba't ibang numero at disenyo. Ito ay kadalasang ginagamit sa pagtukoy ng mga kaganapan o di kaya'y mga pagbabasa ng bawat kapalaran. Ito rin ay isang laro na kadalasang nilalaro tuwing may lamay lalo na sa patay. Ikalawang salita, sementeryo. Ang sementeryo ay ang lugar o pook na kung saan ang mga patay ay nililibing. Dito nakalatag ang mga iba't ibang mga labi ng mga yumao na mga kaanak ng mga namatayan. Kilala rin bilang huling hantungan ng mga pumanaw. Ikatlong salita, duelo. Ang paglalarawan ng pakikipaglaban o pakikipagpaligsahan sa iisang bagay. Dito ay magtutuos ang bawat isa upang masukat ang kanilang galing at kakayahan. Ang sino man sa kanila ang siyang tinaguri ang panalo depende sa takbo ng laro na kanilang pinaplano. Ikaapat na salita, paanas. Ang paanas ay ang pagpapahiwatig ng salitang paanas na ang pagsasalita ng may mahinang pagbigkas o mahinang boses. Ito ay ang pagpapahayag ng pabulong na tinig na sinasambit sa kanyang kausap. Dumako tayo sa mga tauhan. Tarsilo, Bruno, Pedro, Lucas, Elias, dalawang gwardiya sibil. Para naman sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa libingan, sa ibabaw ng puntod, 8:00 ng gabi. Uod ng kabanata. Kabilugan ng buwan na may malamig na ihip ng hangin na nagsasabing ang buwan ng Disyembre ay paparating na. Tatlong katauhan ang nagbubulong-bulungan sa loob ng libingan. Kanilang pinag-uusapan ang magaganap na pagsalakay. Nasambit din nila ang mga kadahilanang kung bakit sila ay sumanib sa pangkat. Gusto nila na gumanti at sumalakay sa mga walang hiya na mga kura na animoy mga maaamo, ngunit kabaliktaran sa totoong mga ugali nito. Ayon sa kanilang pag-uusap, habang sinasalakay nila ang kwartel, sila ay sisigaw ng mga katagang,
Viva Don Crisostomo Ibarra na magiging patunay upang ipaalam na si Crisostomo ang nag-utos nito. Matapos ang kanilang paanas na usapan, silang tatlo ay naghiwa-hiwalay na. Pagkaalis ng tatlong anino, dalawang sumunod na anino naman ang namataan. Sila'y ingat na ingat sa paglakad upang hindi makita ni numan. Ang isang lalaki sa likod ng anino ay si Lucas, na agad naman na nagtago sa likod ng kalawanging pintuan ng sementeryo. Agad natabunan ng makapal na ulap ang buwan at bumuhos ang malakas na ulan. Bigla naman na napatakbo ang isa pang anino upang humanap ng masisilungat. Ang pangalawang anino ay nababalot sa katauhan ni Elias. Nagkita sila ni Lucas at nag-usap kung ano ang pakay nila sa loob ng sementeryo sa mga oras na yun. Nais nilang dalawa na makipagduelo sa ganap na 8:00 ng gabi sa mga patay. Ang isa ay kumuha na ng baraha at kanya na itong binalasa. Ayaw nila magpatalong dalawa kung sino sa kanila ang dapat na makipagsugal sa mga patay. Naisipan na lamang nila na kung sino man ang matatalo sa kanila ang siyang aalis at maiiwan naman ang mananalo. Natalo si Elias sa kanilang laro, kung kaya't siya ay umalis na, habang si Lucas naman ay nagpaiwan at hinintay na sumapit ang 8:00, ang oras ng mga kaluluwa. Bumatikting na ang kampana, ang hudyat ng oras para sa mga kaluluwa. Kapansin-pansin na hindi nakipagsugal si Lucas sa mga kaluluwa o dili kaya'y tumawag o nakipag-usap sa mga nakalibing. Sa halip, siya ay bumulong ng kaunting dasal. Unti-unti naman bumuhos ang malakas na ulan, kung kaya't napatindig na si Lucas sa kinaroroonan at nagmadaling hinakbang-hakbang ang bawat puntod. Sa bayan, agad naman huminto ang malalakas na ulan na nagpaligo sa maalikabok na paligid. Ang dalawang gwardiya sibil ay nag-iikot upang tuluyan ng madakip ang mga salarin. Mayroon silang dala-dala na ripleng handang paputukin kung sakaling makita ang hinahanap. Mula sa madilim na sementeryo, natanaw ng dalawang gwardiya sibil ang unang anino na naglalakad. Hinawakan ng militar ang lalaki at pinagmasdang mabuti kung ito ang kanilang hinahanap base sa binigay na batayan ng alperes. Sa kanilang pagkilatis, ito ay hindi akma sa deskripsyon. Bukod pa rito, ito ay may pilat o peklat sa mukha. Nang tanungin naman ito kung saan patungo at kung kilala nito si Elias, ito ay tumugon na siya ay nagmimisa lamang at hindi batid ang hinahanap na tao. Lumapit ang ikalawang anino at tulad ng nauna sa kanya, siya ay tinanong ng dalawang gwardiya sibil. Tugon ng ikalawang anino, siya ay may hinahabol na lalaki na gumulpi sa kanyang kapatid. Mayroong pilat o peklat sa mukha nito at Elias ang pangalan nito. Parang bula na nawala ang dalawang gwardiya sibil habang naiwan na pangisi-ngisi si Elias. Karunungan ng kabanata. Walang malaking nakapupuwing. Isang maliit na bagay man sa iyong paningin ay may malaking katumbas din.
Walang sino man ang kayang magbigay ng huling salita, lalo pat kung hindi mo pa nakikita ang kalalabasan o magiging resulta. May mga gawi ka na nakasanayan at ito ay paulit-ulit lamang na hindi alintana ang mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng mga babala. Hindi naman masama ang mga tuwiran. Kung minsan, basta't ikaw ay nasa tamang daan, laging isaisip na hindi ka wala ng anumang bagay na iyong kakulangan at hindi makita sa iba. Maliit ka man tingnan, ngunit malaki ang iyong halaga. Maliit ka mang ituring, ngunit ikaw ay may pakinabang. Walang maliit na nakapupuwing tulad ng isang tao na mababa ang tingin sa sarili, ngunit may magagawang kakaiba at may katangi-tangi na hindi kayang gawin ng mga kinikilala. Mayroon kang sapat na lakas at kakayaan. Daig nito ang isang mumunting kaisipan na may malaking adhikaing inaasam-asam. Pahiwatig ng kabanata. Ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit, mga kasabihang binibigyan ng buhay, lalo na kung ikaw ay kabilang sa mga isang kahit isang tuka na pamumuhay. Hindi nila alam kung saan sila hihingi ng tulong upang maibsan ang kanilang hinaharap na kahirapan. Masisisi mo kaya sila na kumakalam ang kanilang mga sikmura at tanging magagawa lamang ay ang magpasakop sa sinuman na makapagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan? Maraming bagay sana ang kaya nating gawin basta't hindi makasasama sa ating kapwa. Mga paraan na mayroong mabuting idudulot sa pangkalahatan. Iisang tabi ang sariling adhikay at magkaroon ng konsensya sa iba upang ang pakikipagkapwa-tao ay hindi madungisan at mabalewala. Gumawa man tayo ng masama sa iba, mayroong balik sa atin na hindi maganda. Minsan, ito'y dodoble pa nga. Paigtingin natin ang damdaming makatao at isaalang-alang natin ang kahalagahan ng iisang buhay. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang hububog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 53 na pinamagatang ang pagsulong ng isang magandang umaga. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!